Hello guys! Welcome back nga pala sa ating channel. Sa video ito ay magkukwento ako at mag-share ako ng mga nangyari sa akin nung nakalipas na 4 na buwan. Kung di nyo pa nga alam ang nangyari kung bakit hindi tayo nakapag-post nitong mga nakaraang buwan, ay pwede nyong bisitahin ang aking channel. O di naman kaya ay i-click nyo na lang yung link na nasa description. Ang gagawin ko nga pala ay magkukwento habang naglilinis ako ng motor dahil kulang nga ang aking video. Sasabihin ko rin kung bakit ang motor na ito na aking nililinisan ay para sa akin ay pwede nang ipangtapat kay Z200 natin. Hindi dahil sa bilis kundi dahil sa pagiging maaasahan nito. Nakakalungkot man na umulis kami sa isang lugar na masaya at pagbalik nga namin ay malungkot dahil sa isang aksidente. Nakakalungkot man ngunit nangyari na ang nangyari. Siguro ay lesson learned na lang ito para sa akin at syempre para din sa driver na bumangga sa amin. Ganun talaga, hindi natin maaalis sa buhay natin ang mga bagay na hindi natin inaasahan. Mga bagay na nakakalungkot kung isipin. Pero ang mahalaga ay dapat marunong ka rin bumangon. Dahil kung hindi ka babangon, ay lalamunin ka ng problema at kalungkutan. Bumalik kami ng Baguio na may pag-asang may balik ang dati naming ligaya. Dahil naniniwala ako na kung may nawala ay may darating na mas maganda kaysa sa nawala. At ito ang Sniper 135 Classic. Nabili namin ito ng 20k. Nung una ay sobrang saya ko dahil akala ko nga ay ito na yung darating na mas maganda. Tinest drive ko ito at wala naman akong naramdaman na sira. Bago din ang kanyang gulong, harap at likod. Malinis din ang kanyang fairings. Pati din ang kanyang chassis ay malinis. Tinanong ko din si seller kung ano ang mga issue nito. Pero ang sinabi niya ay walang issue at good running condition daw. Pwede rin nga daw namin ibiyahe ito papuntang Mountain Province kung gusto namin. Kaya mas lalo akong nabuhayan at natuwa. Pero pagkalipas nga ng ilang araw at ilang linggo ay biglang may naramdaman ako. Kaya pinacheck ko agad ito sa mekaniko at ito ang kanilang nakita. Halos buong clutch system ay sira. Sabi nga ng mekaniko ay matagal na daw yung sira. Kasi sira ang kanyang clutch housing pero walang debris na naiwan sa loob. Kumbaga nilinis lang ito ng dating may-ari. Kaya tinanong ko agad si seller pero ang sabi niya ay hindi niya daw alam na may sira ang kanyang motor. Hindi ko na siya hinabol sa gastos kasi hassle at busy rin ako sa trabaho. Kaya natambak na lang sa bahay yung motor at hindi ko na rin ito nagamit kasi wala akong perang pampaayos. At paglipas ng isang buwan ay binenta ko rin ito. Pero syempre honest ako nung binenta ko ito. Kaya binili rin ni buyer kaagad. Napaka-smooth nga ng transaction namin at mabilis lang. Pagkatapos nilang bilhin yung motor ay nagpaka-busy na lang ako sa trabaho. Nakikisaka nga pala ako sa garden ng tatay ko. At ang tanim ko nga pala ay lettuce o green ice. Nang biglang dumating ang malakas na bagyo at na-flood ang buong strawberry farm. At halos lahat ng tanim ko ay nalubog sa baha. Nakakapanglumo ang nangyari dahil sa sobrang lakas ng bagyo ay halos sinira nito ang lahat. Pati rin ang mga kagamitan ko sa garden. Nakakawala din ng pag-asa kasi ito na lang yung nakikita kong paraan para makabangon kami ng Lumipas ang ilang araw at humupa din ang baha. Ginawa ko nga ang lahat para kahit papano ay may makaligtas sa mga tinanim ko. At sa kabutihang palad ay kalahati ng tanim ko ay nakaligtas. At dahil din sa bagyo at baha ay tumaas ng gusto ang presyo ng gulay. Kaya kahit papano ay malaki-laki din ang nakuha kong pera. Pagkatapos nga din ng ani ay binalik ko rin ang garden sa tatay ko. Dahil magtatanim daw siya ng strawberry. At dahil dyan ay naghanap agad ako ng motor. Motor na nasa below 10k lang pero motor din na maaasahan at matibay. Masasabi ko nga ang pagmumotor ay isa sa antidepressant ko. Iba din kasi ang ligaya na naibibigay ng motor sa buhay. Siguro nga ay ganun talaga. Once a rider, always a rider. Na kahit anong gawin mo ay lagi pa ring hinahanap ng katawan mo ang pagmumotor. Dahil bakit hindi, di ba? Sa bawat hampas ng hangin sa mukha mo ay nararamdaman mo ang kalayaan at sa bawat piga mo sa silinyador ay hatid nito ang saya. Maaring motor lang ito sa iba na walang buhay at pwedeng itapon kung hindi na kailangan.
Pero para sa isang katulad ko na masaya sa pagmumotor, ay best friend ang turing namin sa aming mga motor. At ang motor nga pala na aking nililinisan ngayon ay Honda Wave 100. 2007 model nga pala ito at nabili ko ito ng 7,000 pesos lang. Pero syempre sa halagang 7,000 pesos ay may mga issue ito. Ang issue nga pala nito ay una, madumi at hindi lang madumi, kundi sobrang dumi. Pangalawa ay may history ito ng bangga kaya sira ang kanyang tipos. Matigas nga rin pala ang kanyang rear shocks at wala din nga pala itong push start at ilaw. Marami nga din palang itong bitak sa kanyang fairings at syempre ang pambansang issue ay unregistered. Para sa kanyang makina ay all goods naman, pati rin ang kanyang carb ay stock din. Kinuha ko nga pala itong motor na ito para gawing service at panghatid sundo lang sana. Kaso, kailangan nating umuwi sa Mountain Province. Kaya mapapasabak ang ating Honda Wave 100 sa long drive. Abangan nyo rin nga pala ang ating next video dahil pupunta tayo sa Mountain Province gamit ang motor na ito. At dito nga ay makikita nyo kung gaano katibay ang Honda Wave, lalong-lalo na sa mga mahabang biyahe. At dahil dyan ay please don't forget to like and follow ang aking channel.